namana ako sa tatay ko na may tenga na kaya kong kumanta. Ay, yung mami mo walang tenga? Hindi, joke lang, joke. One time, natalo ko sa singing competition. Bata pa ako siguro 7 years old. Kaya sinapanood namin ni Kuya Kel yung ang angas mo daw, ganyan. Sa lahat ng mga naging problema ko dati, isa po si Kuya Kel sa mga tinatawagan ng pamilya. Parang mag-isa ako. So, nung time na yun, may anak mo tayo, nakita mo na yung bata. Tapos Akala ko nag-request naiwas ng pa sa school kanila. yata ako na walang Wala sa akin na. Iba, world class. Wow! Cut! Joke lang. Grabe, no? Hindi ko yung binayaran, ha? What's up, everybody? It's your boy again, Kel Pangilinan, also known as, AKA as the simple cute guy. Naka-shades tayo ngayon. And, alam mo, ibang aura natin ngayon because we have a very, very special guest. Very close to my heart. And, bago natin siya pag-usapan, Coach Paul, gusto ko lang pasalamatan lahat yung mga tao nanood ng mga nauna nating episodes and yung mga susunod pa nating episodes. Lahat ng mga nag-comment, lahat ng mga sumubaybay talaga sa atin. Sobrang sila yung dahilan, 'di ba? Sila naman talaga yung dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Malalaman natin kung anong gusto nila, anong feedback nila sa atin para mag-adjust tayo real time ng mga pinag-uusapan natin. Pero sabi ko nga sa inyo, walang script, walang anything dito. Ang pinag-uusapan natin, mga pwede natin matutunan sa experiences ng mga kausap natin. Mga bagay na hindi pa natin nalalaman na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon ngayon sa atin. Exactly. And we're just so thankful sa lahat ng mga nag-follow, sa lahat ng mga nag-subscribe. So, thank you so much sa lahat ng nandito ngayon na nakikinig at nanonood. Maraming salamat sa inyo. And again, nandito pa rin tayo. Same team, same vibe, same energy. The digital one. Again, we're still here, And of course, Sec Moto Supply, I love you, Boss Brian. A big shout out to you. Maraming salamat. Since day one na nagmotor ako, andyan yan sila, Boss Brian. So, bago motor. Sorry. Hindi, nasamid lang. Bago motor, tor. Again, nandito pa rin tayo. Dito pa rin. Welcome everybody to the podcast, M-Music Lab, the podcast, where I'm still with, my partner in crime. Ito ang pinakamabait. Nakasama ko ngayon, syempre. Coach, dahil nakikita mo na yung guest natin ngayon. Anong nasa isip mo ngayon? Actually, marami akong gusto itanong sa kanya. And kanina parang gusto ko nang sabihin ko ano yung mga tatanong ko. Pero sabi natin, hindi. Maganda, genuine lahat ng mga tanungan natin at answers natin. Ako sobrang excited ako kasi, isa to sa mga pinakikinggan kong artist. Mismo naman. Even me. Nakasuporta tayo lagi. And alam ko meron ka rin mga itatanong ng mga spicy. Juicy. Narinig pala niya yung juicy. Aba, iba yung Okay, without further ado, ladies and gentlemen, isa to sa mga pinakamalulupit na singers dito sa balat ng Pilipinas, balat ng lupa na narinig ko and pinaniwalaan ko since day one. And nagdadasal lang ako na sana gumanda pa ang kanyang showbiz career for her family, for everybody around her na alam mo yun, nakakapit sa kanya. And kung di man nakakapit, yung mga mabibigyan niya ng inspiration. Again, isa to sa pambato ng Idol Philippines. Isa to sa, I would say, best R&B singers dito sa Pilipinas. And pag sinabi mong R&B singer, ito yung talagang legit Hindi yung mapakulot lang or, everything and anything. But, we love this girl so much. And ladies and gentlemen, palakpakan naman natin, Ricey Avila! Hey guys, what's up? It's Ricey, ang nadarang cutie ng Bacoor City. Ayan, sige, tuloy mo na. Pakilala mo muna, sino si Ricey? Sino si Ricey? Si Ricey, nakilala siya noong 2017. Nag-upload lang siya dati ng mga covers. Kasi gusto niya talaga yun Pangarap niya nung bata pa lang siya. Makilala siya sa pagkanta, makapag-concert siya balang araw. So, sa pagre-record lang sa cellphone, unti-unti, may mga narating siya, nakilala siya. At ngayon, ganun pa rin siya. Isa pa rin siyang little girl na nangangarap na maging isang world-class singer one day. Wow! At least alam niya, Coach, kung mahirap sabihin niyo na world-class singer. Alam mo, for you to be able to say that, kailangan meron kang vision. Yun yung pinag-uusapan natin kanina. Na hindi ka pwedeng pumunta doon sa isang mapupuntahan kung di mo alam kung paano ka pupunta doon. Exactly. So you have to plan. You have to, take courage na parang, okay, I want to be like this after
I don't know, 3, 5, 7, 10 years. Marami kasing nagsasabi, ganito maraming mga nagsasabi na, kunyari, meron silang maririnig na mga vision, lalo na for young people, sasabihin nila, masyadong idealistic yan. Pagka tumanda yan, marirealize niya na hindi ganun kaganda yung mundo at hindi ganun kadali. Pero ako, I have nothing wrong with people na idealist. Of course. Tao lang din tayo. Yes, as long as, ako, sabi ko, okay lang. Kasi hanggang ngayon, marami akong kilala ng mga matatanda na idealist sila, pero they put in the work. So if you put in the work, idealist ka, nothing wrong with that. So sige, simulan ko na ba yung tanong? Alam ko, kanina nga, bago tayo mag-start, sinabi mo, wait, huwag mong tanungin, mag-roll na tayo, and go ahead. Sige, give her the first question. Sige, siguro kasi ako ang first kitang nadinig yun dun sa Nadalarang, di ba? And then nagkasama tayo sa online concert, MML online concert, and then napanood din kita sa Idol Philippines. Siguro, have you always known na pang-singing ka? Gusto ko lang malaman, ano ba yung story mo? Paano mo na-discover yourself as a singer? Nagsimula talaga akong kumanta. Bata pa lang ako, 3 years old. Sabi ng mga tita ko, na yung mama ko kasi wala sa tono. Wala talaga, hindi talaga Shoutout to musical mami, inclined. Shoutout to mami. Shoutout sa Talagang nanay ko. pinahiya si mami. Anyway, go. Wala sa tono si mami. So, nasa video ka. okay sila sa gathering, kaya may birthday. Tapos, ang papa ko kasi talaga, singer siya. Lahat ng mga kapatid niya, musikero sila, singer, lahat sila nag-abroad para kumanta. So, tinuturuan po nila yung mama ko. Okay. Yung kanta pa nga doon, I Will Always Love You. Sample. Baka naman pwede sa konti lang. Okay. And I will always Tapos love you. sinuturuan ni mama ko, pero hindi talaga niya makuha. Okay. So, ang nangyari po ako, habang naglalaro, nagulat sila kasi bigla akong kinanta yung chorus. Parang ako po yung natuto. Tapos doon nila na-discover na namana ako sa tatay ko na may tenga na kaya kong kumanta. Ay, yung mami mo walang tenga? Hindi, joke lang. In tune, gano'n na. Hindi, joke lang. So, father side. Most of your, singing. Pero kasi ito, kilala ko to si Ricey na sumasayaw din to eh. Para, kumbaga, kung sasabihin ko, ano to? Sa Itbulaga? Kilani ng ano to? Kilani ng ng Pilipinas. So, I would say, babaeng Chris Brown. So, ganun yung, kasi mahirap yun kung kakanta ta sumasayaw. True. Kasi, hinihingan ka diba? Oo. So, nakuha mo pala sa father side mo yung pagkanta. Ano yung hindi mo makakalimutang moment dun sa, kunyari nakita, syempre 3 years old ka pala, hindi mo pa maiisip na, ganito pala yung pinagawa nila sa akin nung nakinanta ko yung chorus ng I Will Always Love You. But nung nagkakaisip ka na, ano yung hindi mo makakalimutan na, I don't know, sinabi ba ng daddy mo sa'yo or mommy mo na siguro about your music? Siguro, ang hindi ko lang makakalimutan sa about music is one time, natalo ko sa singing competition. Bata pa ako siguro 7 years old. Kasi nag-start ko. Sumali ka na ng 4 years old. Sumasali na ako, kuya. 2004, 2005. Singing contest Malibay, Pasay City. You're really meant for that. Yes. Saang mga contest to? Sorry. Sa mga lang po, talagang mga barangay, ganyan. Okay. City, panlaban po ko ng Pasay City doon kasi doon po ako pinanganak eh. Ang hindi ko lang talaga makakalimutan na moment is natalo ako one time. Pero ang sinabi ng papa ko, yan kasi hindi ka nag-iensayo. Alam mo ba na walang hindi gumagaling kapag nag-iensayo ang isang tao? Kumbaga, walang hindi gumagaling kapag nag-iensayo ang isang tao. Ganon yung sinabi sa'yo. Ganon talaga. Sumagot ka ba na? Naalala mo ba na parang, oo nga. Anong reflection mo? Anong naisip mo agad na parang, uy, nag-reflect sa akin yun. Kasi nung bata ako, talagang masakit matalo nun eh. Tapos, stricto talaga yung papa ko. Niluludod ako sa drum every month. Parang Regine. Parang Regine. Totoo Tapos, pala yun, no? sa Moa Seaside, sobrang malawak pa po noon. Wala pang mga building masyado. Jogging kami. Papunta doon hanggang pauwi ng bahay. Ganun ako tinitraining habang ng papa ko. kumakanta? Hindi, jogging lang. Nagja-jogging lang. Akala ko, ang hirap nun. Kumata ka na, I Will Always Love You, tapos tumakbo ka ng 20 kilometers per hour. Monday to Friday practice, Sabado, tapos Linggo off niya. Doon ako kakanta sa harap niya. Pag hindi ako nag-improve, sobrang papagalitan niya ako. Kaya kayo napupunta doon kasi nasa Cavite kayo nakatira noon that time. Malibay, Pasay City, kuya. So, taga Maynila ka na noon. Pero ngayon ba, taga Bacoor na, kuya. Bacoor, Cavite. So, anong address? Salamat Salamat kasi nandito ka ngayon. Sinamahan mo kami. Binigay mo yung time sa amin. Sobrang, isa to sa mga special people sa,
ikaw, pag sinabi ko special, iba na naman naiisip mo. Dito, siopaw, ha? Iba, wag natin mapuntahin dun sa isa. Ikaw talaga, loko-loko. Anyway, nung nagpunta kayo doon, nagja-jogging kayo sa seaside, ano yun? Investan talaga, every weekend yun? Or every off? Every off ng papa ko. Tapos nag-run yun for how many years? Nag-start kasi nila akong turuan 4 years old. Tapos, naghiwalay sila ng mama ko, 15 years old. So, dire-diretso dun siya, dire-diretso. Okay. 15 years old ka na naghiwalay sila? Opo, 15. So, 11 years gap nung tinuturuan ka. So, bali 11 years kang tinuruan. Opo, ng papa Wow. ko. Tapos, nung 15 years old ka, doon na ba yung nakita ka namin na nag-cover? Yan ba yun? 15 years old ka na ba nun? Yung nadarang? 17 years old. So, after 2 years, anong nagsabi sa'yo na, okay, gawa nga ako ng video ng ano? Or gumagawa ka na prior to Actually, nadarang? kuya, matagal na akong nag-video. Parang mga 9 years old pa lang. Bagong-bago pa yung YouTube. As in, nag-upload okay. na ako sa dati kong account. Pero na-discover lang po talaga ako noong 2017, statue tsaka nadarang. Mismo. Talagang pangarap ko kasi talaga siya. Mag-record lang ako, upload ko lang. Kasi gusto ko lang. Kung maalala mo, pang ilang video mo yun bago mo nasabi na parang, uy, kinagat yung statue tsaka yung nadarang? Dami. Siguro mga... 1,000? Hindi naman po. 500? Siguro... Hindi naman. 100? Siguro mga 14. Tama. Pero yun nga, walang instant success. Kumbaga, try ka lang ng try. Yun lang nasa ano mo. Tapos, syempre, pangarap mong makilala, sumikat, di ba? So, nung nadarang, eto, mapunta na tayo dito sa nadarang. Ako kasi, kung di nyo tatanong, first time ko talaga siyang nakita. Ano yun, nagko-cover pa ako noon ng mga kung ano-anong cover ko sa studio. Tapos, naisip ko na parang, sa season 2 ko nga, magsama nga ako ng ng mga artist. And, ang una ko nasa isip noon, dapat fresh. I mean, dapat hindi babad sa mata. So, nung nakita ko yun, sabi ko, grabe to. Live, walang isang hingahan. Alam mo yun, nagra-rap. Tapos, okay. Tinira yung chorus, nasa tono. Sabi ko, pinahanap ko agad kay Douglas. So, anong year yan? Kasi parang magkakilala na ata tayo niyan eh. Kasi parang nabalitaan ko yan eh. 2018. Oh, yun. Tama. Ako, alam niyo ako, mahina ako sa mga dates na yan. But anyway, nung nakilala kita, pinatawag kita sa studio, nagpunta ka sa studio, ano yung hindi mo makakalimutang moments natin na parang, okay, pinatawag ako ni Kuya, tapos, ano yung maalala mo na parang, I don't know if there's an unforgettable moment with to you na, ano ko, kung anong... Ang hindi ko makakalimutan, kuya. Nung una kita nakita, na starstruck ako talaga. Siyempre, kahit Pangilinan niya eh. Wow, ganon. So, parang, sabi sa inyo, the simple cute guy is winning again eh. Mukha lang nito eh. hindi, pero parang na-amaze po ako. Parang pag may ina-idolize ka kasi, pag nakita mo in person, totoo pala yung starstruck. Yeah. Parang kang nag-glow nun, kuya. Parang lumiliwanag nun. Yun yung hindi ko makakalimutan. Gusto ko mag-follow up dyan sa question na yan. Kasi like, grabe. ano na ba, kasi before, hindi ko alam eh. Ito, walang tawag mo dito, bola-bola. Talagang, isa na siya syempre sa mga nilulook up mo ba na artist. Opo. Kasi, ang gusto ko itanong, una, ano mo na ba talagang fan ka na ba ni Kel? Tapos, next ko is, ano yung first impression? Meron ka bang, sa tingin ko ganito siya, tapos nung na-meet ko, ay, eto pala. May mga ganun ba sa'yo? No, that's a good question. Yung una ko po kasing napanood si Kuya Kel sa I Can See Your Voice. Ang hindi ko makakalimutan doon yung si Adam Levine po. Yung ginaya mo nun. So, parang sabi ko, shit, ang angas nito. Akala ko nga po ikaw yung mananalo. Tapos, huwag natin pag-usapan. May isang podcast yan. sabi ko, apakagaling, vocally, technical, lahat sobrang galing. Tapos hindi ko may imagine, lalo na nung time na yon, nakikilala na talaga siya sa mga kino-cover niya. So parang nilulook up ko siya na, kailangan makapag-start din ako ng ganito. Kailangan kasing galing niya ako. Kailangan ganun din yung mga influences ko. Hanggat sa nagulat ako, ni-reach out nga po ako ni Kuya Douglas. Na parang, ano sinabi? Na parang, hello, Ricey, napanood namin ni Kuya Kel yung ang angas mo daw, ganyan. Ang galing mo, pinapatawag ka sa studio, gumawa daw Totoo kayo yun, ng totoo yun.
gumawa daw kayo ng official na cover. Nadarang cover. Hindi mo naisip na, talaga ba? Si Akala ko Michael nga po Pangilinan to? scam lang So, in-stock ko naman po. Okay, Sabi okay. ko, legit naman pala yung profile. Hanggang sa nakapag-meet kami. Tapos, yun nga po. Nagulat ako nung nakita ko siya kasi para talaga siyang may halo. Para akong Gets yung nagulat. ganyan. Tapos, doon na po nag-start. Meron bang parang, siyempre parang, baka ganito, suplado, baka or what, ganyan. Pero nung, hindi pala, ano yung first impression mo, mga ganun? First impression, parang alam ko po talaga nung una mabait. Kasi nag-phone call po tayo, kuya, di ba? So, nakapag-usap na po kami sa phone bago Sabi po sa inyo ako- guys sa boses ko pa lang. Parang Alray, parang sama ng tingin mo sa akin Angas. Oo. Huling ano na to Bawal ka hindi magla-lunch mamaya. Joke Okay. lang. Yun, nag-usap nga tayo. And then, Opo. And then, nung una namin meet, parang nag-click po agad. Parang magaan lang po lahat. Kumbaga yung parang brother-sister na bond, nabuo po agad nung una pa lang. pero ito, tatanungin kita. Ito yung totoo lang Bunso. Bunso kasi tawag ko, parang kapatid ko kasi talaga yan. Yung ugali ko ba noon at saka ngayon, nagbago? Yan. Hindi. Mm. Hindi, kuya. Hindi kita binayaran, hayop Hindi. ka, baka sabihin nila. Oy, mamaya naman. tatanungin kita ng mga ano dun, tapos ganyan. Kuya, totoo naman, kakatawag ko lang sa'yo last month, Mismo. Parang walang nagbago. 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Siya pa rin eh. What you see is what you get, no? Parang, kung ano yun sa TV, pati yun sa totoo, yun. Parehas. Oo. No? Si Kuya Kel kasi parang sobrang wise niya na tao. Lahat ng sinasabi niya may sense. Tsaka lahat daw, Grabe ano, naman. so yung pag sinabi mong wise, parang lahat daw inuutakan ko. Parang ganun po. Sa lahat ng mga naging problema ko dati, isa po si Kuya Kel sa mga tinatawagan na ko. ano ko Kasi talagang kuya, sila ni Ate Gary, sila yung mga pinagkakatiwalaan ko, lalo na sa mga deepest Personal, secrets yeah, ko, yeah, personal yeah, yeah, secrets. yeah. Bago tayo pumunta dun sa... Oo, marami. Nung binigyan mo na ako ng cue. Oo, bago mo puntahan yan, hindi, ano yung, syempre, ang dami ko itatanong. Tatanong ko rin yung Idol Philippines na yan, pati ano. Pero ano yung, para sa'yo, yung payo niya na Nag-stick. stick talaga sa'yo? Kung Ang meron hindi ko- man kung meron man. Ang hindi ko makakalimutan na pinangahawakan ko ngayon na sinasabi niya sa akin noon na bago pa ako mapunta sa isang label. Parang sinabi sa akin ni Kuya, Bunso, magaling ka. Pag napunta ka dun, wag mo akong kakalimutan na. Parang sinasabi niya na pag may narating po ako, wag ko siyang Always put kakalimutan. your feet on Kasi the ground. parang Yeah. si Kuya Kel talaga yung isa sa mga naniniwala sa akin na may ma-achieve ako, na talagang talented ako. Isa po si Kuya Kel sa mga tenga na naniniwala sa akin. So, yun Parang yung ang hindi ko sakit pag sa akin mo makakalimutan. sinabi yung tenga. Porque malaki yung tenga ko. Oy, makatawa kasama nito. Oy, love! Tingnan nyo cut na to! Ano meron sa tenga? Ang laki-laki ng tenga ko. Sa akin mo inintis yung tenga. Kuya, wala akong alam dyan. Oo, meron talaga akong tenga. Pero hindi, yung sinasabi niya na yan, gusto ko lang mag-follow up na yung sinasabi niya tenga na yan, ang pangit kasi pag tenga. Yun yung nung narinig ko siya, nalaman, ako bilang artist siguro. Wow, artist yung tawag. Pero anyway, wala akong pakialam kahit nasabihin hindi ako artist. But for me, I'm an artist. And I know my art, I know my craft. And nakikita ko yung mga bagay, o yung mga tao, o yung mga boses, naririnig ko, malayo to. Kumbaga, kailangan lang nito ng ano. Kumbaga, hindi naman habang buhay kumakanta ako eh. Gusto ko rin maging, yung MML, gusto ko rin siyang maging talent management na ibibigay ko kung ano yung hindi binigay sa akin na pinagdaanan ko. Yeah. So, Magandang topic nga yan. so, ewan ko, in my own little ways, namin ni Gary, tinutulungan namin siya sa mga paraan na, I don't know, verbally na parang, oh, Bunso, eto yung, kasi minsan di natin kilala yung sarili natin eh. Diba? Pero may mga taong kagaya namin, kagaya ng mga nakapaligid sa'yo na nagsasabi na parang, uy, nagpakatanga ka sa isang lalaki. Ouch! Parang dyan na tayo papunta. Okay. Parang dyan na tayo papunta. Inaalay ko na nga dun eh. No. But you know, bago tayo pumunta talaga doon, gusto ko lang malaman, bago ka magnadarang, bago kita makita, bago ka, alam mo yun, meron ka bang ibang pangarap?
bago mag-music? O nung bata ka pa lang nasabi mo na, eto yung para sa akin. Gusto ko to, akin to, kukunin ko to. O meron kang parang gusto kong mag-dancer or mag-graphic or video or whatever. Natuto po kasi ako sumayaw bata eh. Talaga bida-bida ako nung bata eh. Sa lahat ng mga program, sa lahat ng mga intermission. Binibida ko lagi ng mga teacher ko. Pero nung nag-high school po ako, naging scholar ako ng DOST. Pinangarap ko talaga mag-doktor. Pinangarap ko mag-medical. Wow! Naalala ko pa kay career day eh. Naka-doctor's coat ako. Kasi Costume, yun yung gusto ko. Pero nung naghiwalay na yung parents ko, hindi na kaya kasi wala nang sumusuport sa mama ko eh, sa aming magkakapatid. Gustuin ko man pumasok, wala akong pampasok. Wala akong pamasahe, wala akong pangbaon. So, ayun, nag-give up ko na yung studies ko. Nagsimula na akong magtrabaho sa kung saan-saan, sa mga gigs, sa kung saan talaga lahat pinasok ko para lang. Ano yung first na work mo? Singer ako sa Paddy's. So 15 years old. Oh, nice. Wait. Ang ganda nito. Gusto mo mag-doktor, napansin mo na meron kang talent sa pagsayaw. And, syempre, alam mo na rin na may bit-bit kang, boses. Hindi ka pinigilan ng parents mo na parang, uy, anak, 15 ka pa lang, hoy. Gimikan yun. Magandang tanong yan, no? Maraming, alam mo naman, hindi naman lahat ng lalaki kagaya ko na mabait, di ba? Hoy, huwag ka dyan. Pinakangat ko yung kalalakihan. Game. Joke lang. Hindi ba gano'n nag-isip yung parents mo na parang, uy, 15 ka lang anak. Bakit ka, pumayag na lang sila kasi, Pati hindi financial, lang yun, I diba? don't know, whatever. Sasabihin din nila, walang pera sa music. Yan yung mga, Anong sinabi? Nung time kasi gusto ko talaga mag-aral. Tapos, yung papa ko kasi, sa sobrang stricto niya, hindi niya ako pinalaking babae. Para niya akong pinalaking lalaki. So, tough na talaga ako, bata pa lang. Hindi siya, kumbaga, hindi ko naranasan yung pabebe, parang ganun. yung parang, ano pong tawag doon, daddy's girl. Hindi talaga, pinalaki niya kaming matigas. What do you mean? Parang, pagka kunyari may ginagawa kang hindi kanya masyadong Palo. i-affirm. Hindi, wala po kaming talagang total bond as, Ilan kayo stricto magkakapatid? talaga. 3 babae. Pero lahat kayo pinalaking parang lalaki. Ako lang. Kasi naghiwalay na po Ano sila. naramdaman mo nung feeling mo na, shit, parang ako parang pinag-iinitan ako. Kasi ganun, sigurado pumasok yun na parang, bakit ganito? Ba't parang ako yung lagi pinaghuhugas ng pinggan? Bakit ganun? Ay, ganun. Kasi na time na yun, kuya, hindi ko pa alam eh. Kumbaga, ganun yung parenting niya eh. So, ako, as anak, Okay na sunod lang. lang ako ng sunod. Kumbaga, iniisip ko na lang nun, para sa akin naman to eh. Wow. Para hindi ako Buti ganun, matulad sa buti ganun. ibang para hindi ako matulad sa ibang bata kasi ako maswerte ako, may magulang, ganyan. Wow. Appreciation So, lang talaga. Sinunod ko lang siya. Bago mag-alas Buti 6, hindi dapat siya nasa bahay na ako. nag-rebelde, no? Kasi iba yun for sure. Oo Parang nga may rebel mind na parang, It came to a point. Nagkatattoo Nagkaroon. ako 16 years old. Can you elaborate ang ganda ng pagkasabi mo, it came to a point. Paano? 15, Paano mo nag-work. nasabing naging rebelde ka? 15, nag-work na ako. Tapos, a year after, hindi na talaga ako pumapasok. Nag-stop na ako. Doon ako nag-start mag-inom. Kasi naaya ako ng mga kaibigan. 16 years old. Opo. Diyos ko po. Kasama Okay, na siya sa trabaho ko na mag-entertain. Siyempre, di ba, minsan sa mga resto bar, pag mapapabili mo siya ng drink, may extra akong May iuwi. percentage May ka percentage doon. ako. Okay. So, doon ako natuto mag-inom. Napabarkada ako, ganyan. Hanggat sa doon ko naramdaman na nag-flip yung buhay ko, na biglang nag-switch na dati lagi lang akong nasa bahay. Ngayon, hindi ko nakasama yung mama ko, nasa Cavite na sila. Hindi ko nakasama yung papa ko, may sarili na siyang pamilya. Parang mag-isa ako. So, nung time na yon, wala na akong maramdaman. Naganap ako ng love sa kaibigan. Naganap ako ng love sa gimikan. Parang hinanap ko yung attention dati na kung anong meron ako na hindi ko na makuha ngayon. Kasi nga, ako lang yung nahiwalay sa amin kasi ako yung may kayang humiwalay. So, yung time na yun, wala. When you say, may kaya humiwalay. At 16 years old to we're talking about 16 years old Yeah. ka, bunso. 16. Paano mo nasasabi yun na parang ako yung may kayang,
Malaki Kumikita na ka ako, na. kaya ko na, kumikita na po ako nun. Kaya ka nag-decide na parang, okay, Kaya ko na. kaya ko to. Mhm. Yung sinabi mong kaya mo yun, ito na ba yung moment na parang sinasabi mo na ba na, ano to, parang out of, rebellion? Hindi naman. Parang may part ng Sobrang life. nasaktan kasi ako, kuya, nung naghiwalay yung parents ko Yun eh. talaga eh. So, wala. Parang feeling ko nung dati, kaya ko na yung sarili ko, kaya umalis na ako. Nung naghiwalay sila, umalis na rin ako. Hindi mo naisip yung, okay. And then? Tapos, nagstay na ako sa QC kasi nandun lahat ng mga trabaho ko. So, hindi ko nakasama yung mga kapatid ko. Hindi ko sila nakasama sa bahay for 5 years. Kasi nagtrabaho na lang ako, tapos padala na lang ako sa 16 to kanila. 21. Opo. Yun. Tapos doon sa 5 years na yun, ano yung pinaka-moment na sigurado, bunso, nalungkot ka? Dahil, syempre, love mo yung mami mo kahit naman, di ba? Kahit sabihin mo nagrebelde ka, love mo eh. Love mo. Love mo ba? Syempre. Di ba? O, di ba? Kasi baka mamaya ako lang nag-a-assume na love mo eh. So, Love na love mo yan. love mo, di ba? Umabot ba dun sa parang, umuwi na lang kaya ako? Bumalik kaya ako? May ganun? Dun sa 5 years? Sa 5 years, may ganun. O masaya ka? Lost ako nun, kuya eh. Kaya ako ang dami kong tattoo. Parang hindi ko alam, sumusunod lang ako sa agos ng mga time na yon, na kailangan kong magtrabaho, na kailangan masustain ko sila, gano'n. Kailangan may nagagawa ako sa sarili. Kasi wala naman akong uwian eh. Mhm. Kumbaga, hiwalay na sila, tapos yung mama ko, nasa Cavite na talaga. Ako na lang nung time na Yung yun. kapatid mo kasama ng mami mo? Kasama ng mama ko. So, wala ba nasasabi sa yung kapatid mo na, hoy, Wala you yun. know, Masyado kasing malayo yung gap nila sa akin, Okay. kuya. ilang taon? Yung sumunod sa akin, 14 pa lang. Ako, 23 na. Tapos, Malayo. yung sumunod, batang-bata? 2 years yung pagitan nila. 14 and 12. Tapos ikaw yung panganay. Panganay, Kaya ka kuya. nagganon. Mm. Okay, walang, kumbaga, nasasabi mo ba ngayon or masasabi mo ba nung mga panahon na yun na parang walang nag-guide? Nung mga teenager moments mo ng, 16 to 21, 16 to 19, or pwedeng 20, di ba? Umabot ka pa ng 20. Masasabi mo na parang walang nag-guide sa akin? Or Siguro kuya ng mga earlier years, like nung 15, 16, 17, 18, bago ko pa kayo makilala. Kasi nung naging okay naman po yung, kumbaga nung nakilala na ako after 2018, meron namang mga taong dumating. It's just Okay. that dumating sila para matulungan ako sa paraang yon, pero hindi para magstay sila ano sa yung sa buhay paraang ko. yun? Sa paraan na yung longing ka sa love? Opo, parang ganun. Ngayon, baka mo sa kayo ng father mo? Papa ko, linkit ako sa kanya nung nag-birthday siya ng April. Grocery ko lang This siya. year? Hindi kami lagi nag-uusap. This year yun. So, mag-uusap lang kami pag Yun na yun. yun na yun. Yun na yun. Alam ko, Gano'n. nagigets kita. Hindi ko kasi. Hindi, Diba? kahit bunso, kahit di mo sabihin sa akin, hindi namin ito pinag-uusapan off-cam. Pero Yeah. naramdaman ko yung kasi the fact na nasabi niya na parang, di ba, parang nagrebel. Parang ganun, di ba? Hindi naman masamang sabihin na nagrebelde. Out of, confusion lang din siguro. Confused ka lang na parang hindi mo rin alam na yun pala yung mga nasasabi mo. Moment na yun, di ba? Pero sa totoo lang, kung nandun yung father mo nung mga panahon na yun, hindi ka rin siguro matututo. Hindi mo rin masasabi na parang, kailangan ko magpatato para malaman nila na nagre-rebelde ako or whatever. So, Question ko na muna. yun. Ilang taon ka na ngayon? Sorry. 23 po. Kung babalik, kunyari lang, ta-time travel ka, tapos kakausapin mo yung 16-year-old na ikaw, meron ka bang ipapayo? Or like, would you have done things differently? Ganun. Alam ko napaka-cliche, no? Pero kunyari, kasi minsan pwede kasi tayong natututo ng sana less ng sakit. Pero ikaw ba? Kung babalik ka, kakausapin mo, 15, no? 15, tama ba? 15-year-old. May sasabihin ka ba? Siguro yung masasabi ko sa kanya, sa 15-year-old na ako, Ngayon sa perspective mo ngayon. lahat ng mga naging maling desisyon niya ngayon, kasi akala niya nung 15 siya, hindi niya kaya mag-isa. So, lahat ng kapalpakan niya, dahil yun sa mga maling desisyon niya, kasi feeling niya mag-isa lang siya eh. So, gusto kong sabihin sa kanya, na kaya mo naman eh. Ngayon nga, 23 ka, na kaya mo, ikaw lang. Yun.
Yun po. Ano sa tingin mo sasabihin ng 15 years old sa 23 years old na ikaw? Okay. Ganun lang. Ganun lang. No? Kasi brat talaga yon. Hindi naman, Brad. Kumbaga sobrang lonely ko nung time na yun eh. Talagang hindi ko mahanap yung... Kumbaga hindi ka nakikinig sa mga sinasabi. Kaya ganun lang yung masasabi mo. Parang okay. Ganun lang. Ngayon siguro, kuya, parang simula nung nagkaanak ako, hindi na ako masyadong nagre-react eh. Kahit Speaking of yung anak mo, ano pangalan ng anak mo? Angel, kuya. Bakit Angel? Angel, kasi nung nakita namin siya, parang, Ano yung Angel na? sinilip mo? Ganun. Hindi, kuya. Okay. Namimigay na siya. Namimigay na siya. Okay. Parang napagkasunduan namin na, Angel na. Okay, Angel na. Sino na pagkasundoan nino? Yung tatay, nung Sino bata. Sino yung tatay? Si Jet. Grabe, Bunso. Seryoso ako dito. Okay, sorry. Alam mo, nagjo-joke ka. Paano ka napunta sa jet? Dati naka-airplane ka. Gusto mo ba pag-usapan natin yun? Gusto mo naman, kuya. Dati kasi, nakilala ko yan. Ano yan, ex niya. Naka-Mio. Joke lang, shout out. Joke lang yun. LGBTQ. Tama? Yeah. Tama. She was? Are you a was or? Kuya, lonely nga ako nung time na yun. Kumbaga, I just wanna confirm it. Para lang, 'di ba? Para lang wala tayong Straight. masabi sa iyo. Oo. straight ako. So dati, nung napunta ka doon sa Hopper ganyan. Paano ka napunta sa jet? Dati nakamotor ka lang eh. Biruan lang to. Kapag naasar sila sa ganun, di ba? Masyadong mababaw. Masyado silang mahina. You know, it's an joke eh. It's a joke time nung, di ba? Pag hindi ka marunong tumanggap ng joke, kaya ka ganyan. Yeah. True. So you have to, level up yourself also. So kung nainis ka, ako nga, inaasar kong tenga yung sarili ko eh, di ba? So, I'm okay with it. So, ganun lang yun. So, nung dati ka nakamotor, ba't ka napunta sa jet? Kaya ako nagmotor kasi no time na yun, hindi ko alam. Kumbaga, dumating lang siya napakilala. So, wala akong kasama sa condo. Parang wala akong companion. So, parang, ayun na, naging kami. And then, after that, 2 years naman kami. After 2 years, doon ko nakilala si Jet. So, nagpahinga After to, ako. hindi to during bago magtapos, ha? Wala, O bago kuya, magtapos? matagal talaga. Okay. Nag-break kami, 2020. Nakilala ko si Jet, parang Going 21. going 21. Opo, Okay. ganun. Okay. Tapos, wala. Parang Gano'n kayo katagal ni Jet? 1 year. Exactly 1 year. Kasi Then after a year, doon nabuo? Hindi. During. Nalaman ko parang 4 months after na buntis na ako. Nyo? 4 months namin. Kamusta naman si Jet? Ngayon, communication-wise, I don't know. Communication, wala. Hindi kayo nag-uusap? Wala Why? talaga. Why? Dami kong gusto itanong sa'yo kasi I've been there. I've been in, the same effing situation. But, I just prayed and, asked the Lord with everything. I surrendered. I surrendered to Him also eh. Kasi, same. Bunso, same tayo na pinagdadaanan. I don't know kung same na same, but, bakit walang communication? Bakit ganun? Ang hirap nun bilang tatay, ha? Yeah. Bilang, na gusto mo makita yung anak mo, tas, bakit? Siguro sa mga nangyari, kuya, na during pregnancy, hindi siya yung man na in-expect ko. Na hindi ko akalain yun yung lalaking minahal ko. Kaya, sa dami rin ng nangyari, hindi na rin talaga kami nag-uusap ngayon kasi mas okay na hindi na kami mag-usap. Though kahit gustuin ko man, na kahit Yun lang papano, sagot ko. kahit sa anak ko, yun ang pinagkaiba nyo. Kung ikaw gusto mo yung makita yung anak mo, siguro yung difference niya, wala siyang ginagawang paraan or no Even a effort text, at all. Even text? Really? Wala. Even once? Nag 1-year-old yung anak ko. Walang happy birthday. Do you still wanna... Ikat na natin to. Nagigigil ako. Grabe si Direk. Hindi, totoo, diba? You still wanna, dive into it also, na bakit ganon? Okay lang ba pag-usapan sa iyo? Oo naman, Okay. kuya. Anyway, ang gusto This is it. Okay, ang gusto ko itanong, ang gusto kong follow up doon na sinabi mo walang ganon, walang anything, walang support, walang
Pwede ko ba sabihin yun? Walang support? Wala ba talaga siyang support? Pwede ko ipakita yung mga bangko na anak ko. Wala. Okay. Wala Walang talaga. support, walang anything, any regrets dun sa inyo? Or I would say, wag nang regret kasi pares nyo naman ginusto yun eh. Pares naman kayo nasa kama nung araw na yun. True. And wala naman nagulat parang, pumasok! Walang ganon. So, yung, I would say ano na lang, yung regret na lang ba on your end? Wala nang siya, walang sa anak. Sa'yo lang. Anong regret mo sa'yo bilang Raisi? Ang lagi ko kasing regret sa sarili ko, lagi akong buhos eh. Siguro dahil lumaki Laging akong boss? buhos. Akala ko bukas eh. Buhos, kuya. Okay. Na parang syempre, pinanganak akong panganay, sanay akong bigay lahat. Wow. So, ganun din ako as a jowa. Binigay ko kasi Swerte lahat naman eh. ng jowa mo. Sugar mommy Tas kasi pinag- ako. tas Charot! Gaga. So, naramdaman niya yun for a year. For a year, trinay ko lahat ibigay ng kailangan niya. Lahat ng pwede kong matulong sa kanya. Kumbaga, sinuportahan ko siya sa lahat Kasi ng... di ba nag-showbiz din to? Di ba? So, lahat ng pwede kong matulong, talagang binigay ko. Lahat ng pwedeng ma-effort na binigay ko. Pagpapatawad, lahat pag-intindi, lahat pakikiusap, pagluhod, lahat. Alam mo yun, pakikiusap Lumuhod ka sa kanya. Hindi. Hindi. Siya ba lumuhod sa'yo? Ikaw lumuhod? Kayo talaga! Hindi, kasi naghihingi siya ng Ano ba naman? Hindi sila yung nag-aaral. Ito, love guru to. Ditong episode mo talaga binitawan ka na. Hindi, yung naghihingi ka ng, parang Sorry, nagganong ka ba? Hindi, pumunta ka pa sa ganong point na parang Sa lahat ka na binigay ko. nagmakaawa ka na... Sa lahat ng binigay ko, nagmakaawa pa ako. Grabe. Kasi, inisip ko yung anak ko eh. Kumbaga, hindi ko na lang inisip na may love pa ako sa kanya yun. Inisip ko yung anak ko, natakot ako na Baka hindi mo matulad siya sa akin. Oh. Na galing din sa Pero broken lalaki si family. Angel, di ba? Lalaki. Lalaki. Okay. Grabe, Bunso. Kung mabibigyan mo ng pagkakataon, gusto mong maayos? Yung totoo. Yung galing sa puso. Siguro, Walang kuya, showbiz, Bunso. walang showbiz Naghintay na ako ng 1 taon. Nag-1 taon na yung anak ko. So, ang wini-wish ko na lang ngayon, kung sakaling mag-mature siya, ma-realize niya yung kung ano yung pagkukulang niya ngayon. Sana okay na yung wag niya na kaming guluhin. Hayaan niya na kami ng anak kong... So, Parang hindi mo siya mali. papayagan. Hindi naman sa papayagan, kuya. Kasi parang syempre, yung anak ko maghahanap yan eh. Yun nga yung, basically, yun yung talagang tanong. Na Hindi ko- maghahanap yan. So, paano? Hindi ko pwedeng, yung anak mo naghahanap na ng papa. Pero Baka kung pwedeng, sakali na naghahanap siya tapos sumabot yung panahon na gusto niya na rin, would you give him a chance na, okay. tatanungin ko yung anak ko Wow. kung gusto niya. So, hintayin mo pa makapagsalita yung anak mo. Hindi naman, kuya. Kumbaga parang, ako kasi kilala ko na yung tao na yun. Parang yung sinasabi Hindi kasi mo, ganito yan. Kunyari kaming mga lalaki. Pag nagkaroon kami ng anak, magkaiba rin syempre yung sa relationship with you and sa relationship with my kid. Very big difference. You know, I can die for my kid, but you know, I wouldn't die for you. May ganon eh. May ganon. So, would you let him, pag yung mga moment, let's say, tomorrow, tumawag siya. Tapos sabi ng anak mo, Daddy, ganon. Would you let Angel, you know, go to him? biological dad siya. Ayun nga. So, Pero ang problema ko lang, kuya, is siya yung may hindi gusto. So sa akin, parang tinanggal ko na yun sa utak ko knowing kung anong klaseng lalaki siya. Wala na talagang possibility sa akin na maiisip niya yun balang araw. Parang masakit din kasi yun eh. Yung Oo. parang pumunta siya dun sa ganong state of mind na baka sa future. Tapos hindi. Minsan masakit din yun eh. Na parang siguro mas maganda na rin. Napapag-usapan natin yan. Pag meron mismo, tayong mismo. mga bagay na mga pinanghahawakan, minsan ano eh, 'di ba, if you cannot give it, if you cannot give something up, you don't own it. It owns you. So parang minsan mas maganda na rin pumunta dun sa state of mind na kahit wag na lang In-end din mo kung na. meron, edi ako gusto ko ito lang na observe ko no. People na based lang sa observation ko. Pag meron talagang people na nanggaling talaga sa broken families, ang nagiging impact nun dun sa tao is naghahanap sila ng affirmation eh. So siguro isang magandang message and principle that we can take from this is pag nandun tayo sa ganun, any person na makapagbigay sa ating konting affirmation, minsan yun yung mangyayari na
i-grab natin. What kind of affirmation? Para lang alam nila. Like, for example, kasi pag broken family, parang ang feeling based sa observation ko, no, pati din sa mga nako-coach namin, na may mentora namin, na parang pag may magbigay kagad or magparamdam ng love, belongingness, family, biglang andali na nating sometimes people, they use it to manipulate 'di ba? Kaya parang dahil tayo galing broken family, parang baka mas may tendency tayong mas mag-cling doon. So siguro ako, ang message ko lang, and siguro principle na pwede natin makuha from here is, no matter yung family background mo, you are valuable. Huwag mong hayaan na yung mga tao i-dictate na mas mababang value ka just because merong tao na could be napafeel nila na minsan kasi maapektuhan pagka naghiwalay kasi yung parents. Kahit ako sa akin mangyari yun. Parang minsan baka may isip mo, sa akin, dahil ba yun sa akin? So parang yung baka yung value ko as a person mas bumababa. So parang, pero ako siguro, hindi bumababa yung value. You are valuable, prinsesa ka. And ganun katingnan ng Diyos So, kahit pero ano pa yung yan. pero yung kasi yung pinagdadaanan niya ngayon, coach, is ako kasi nandun ako alam ko, bunso alam ko yun Ano masasabi mo dun? Eto nga, kaya nga pinipilit ko na, 'di ba, sa tropa kong lalaki na si Jet, you can, life changes every day, every day. Inasnap, pag ginanya ka ni Lord, tangina men, mababago ka. Andito yung babae, willing kang, hinintay ka, and you can give it nakakagawa ka nga ng mga bagay. Kasi magkaibigan kami sa sa social media. So nakikita ko. And ako, ang masasabi ko lang talaga, may sarili siyang reason. Sure, lalaki. May sariling rason kung bakit, ganito eto ako. So kung ano man yung reason mo, yun, doon ka lang bro sa logic na, di ba, na parang, sabi mo nga, bunso, maghahanap ng tatay yung bata. Tapos, ewan ko kung paano mo nasasabi na wala siyang support or anything or paramdam or whatever Baka kasi magkaiba kayo. Alam mo yun? Sinasabi mo yan, tapos para sa kanya, hindi ako nga. Sigurado may ganun So, Jet, if you wanna come here, you can show yourself here. Para makapag-usap din tayo, para ma-clear mo yung sarili mo na pwede ka namin kausap. Wala kami pinapanigan dito. It's just that yung gusto ko lang yung pagiging lalaki. Sana yung responsibility natin bilang lalaki, lalo sa anak. Di ba, mapatay nga tayo para sa anak So, ako, ang mapapayo ko lang, yung kung totoo man yung sinasabi niya, you can change it anytime and, in a snap, you can change it really. Kung hindi naman, kung may pinaniniwalaan ka, you can also elaborate yourself nung ano ba talaga yun? Ba't niya nasasabi yun? Pwede ko ba tong gawin? Ito ba, I can, mag-effort ba ako more sa para ganito, ganyan? Kasi kami, kuya, talaga, hindi kami nag-end in a good way. Nice way. Talagang bad talaga. When you say bad, paano? Worst Nagmurahan talaga. kayo, ganon? Umabot pa sa ganon? Ganon na, kasi grabe yung mga nalaman ko kahit after namin maghiwalay. Ang dami kong nalaman. Pero wag na natin balikan yun. Kumbaga, ipagpasa Diyos na natin yun. Kumbaga, kahit sana ganun man lang, kahit wag ka na dumiretso sa akin May Facebook ka naman ng mama ko, chat mo. Tita, kamusta po si Angel? Ay, tita, ito po yung Yes. Tita, happy birthday sa anak ko. Walang ganon. Tita, happy 5th month, 6th month, 7th month, 8th month. Walang ganon. Pero nag-chat siya sa akin, naalala ko lang one time. Yan, tanong Sabi mo, niya, meron Ano yan? Sabi niya, sorry sa lahat ng mga nangyari. Simula ngayon, magpapadala na ako kay Angel. After niya sabihin niya, hanggang ngayon wala. April. May, This June, year, July, this year. Hanggang ngayon, ni piso. Hindi mo ba siya, kasi you can also say, you can follow up Hindi na. pero hindi na. Kumbaga, ako kuya, ako na yung tumayong tatay nung bata Lahat ng expenses ko, ako na sumalo lahat So, As in, hindi ibababa ko hindi pa siya ba? sabi ulit na parang, uy, nakalimutan ko lang. Walang ganon. kuya, ilang buwan na. Diba? Kalimutan mo Oo. pa rin. Di ba kaulyanin lang diba? Parang di lang na list. Ano ba ngayon? Parang Checklist. March ba ngayon? Pabaliktad pala Shucks! April. Ay, pa-March pa lang. Baliktad mo ba? Pababa yun. Hindi, pero Papa Kel, agree ako sa sinabi mo Baka meron din... May sarili siya. May Sigurado. reasons yun. Ang lalaki pa.
Oo, hindi din natin alam, no? Para Ang mga kriminal nga, ang sinasabi nila eto to. Pinaniniwalaan ko to. Kaya ko to ginawa. Di ba, napanood nyo ba yung nahuli, tapos sinabi niya, bakit ka nagsa-drugs? Sinabi niya, ito, pampalakas lang to, tsaka pampapogi. Tinan mo nagda-drugs ka kasi magpapapogi ka. Ibig sabihin, may sarili siyang paniniwala sa sarili niyang... Meron ako napanood kayo sa news Nahuli siya, tapos bangag na bangag siya. Sinabi niya, papapogi ko lang to. Meron nga, nag-i-English pa di ba? Value. The tricycle. Yeah, ganun, value, di ba? Pero ano yun, wala naman tayong against sa kanila. Kumbaga, alam naman nilang masama yun, pero pinilit pa rin nila. So, yung si Jet, ako, willing talaga ako na, you can go here. Wag mo lang akong tingnan as kaaway, ha? Kasi pag tinignan mo akong kaaway, di ba, warrior tayo. Kumbaga, lahat tayo warrior. Pero gusto ko lang itama yung pagiging warrior natin doon sa point na may shield ka Opo. Yeah. You have to fight with your shield. Hindi pwedeng lulusob ka porque naka-double-handed sword ka. Pag tinamaan ka ng spear, patay ka. You also have to use your shield. And your shield is yung mga parte ng buhay mo na hindi mo pwedeng ilayo sa'yo. Nakatadhana yun na connected siya sa buhay mo. Hindi pwedeng hindi mo siya anak. Kamukhang kamukha mo Tama? Yun nga, yun ang pinaka-kinakatakot ko na pag lumaki yung anak ko. Ma, ako ba yung mali? Bakit walang ginagawa yung tatay Kunyari, ko para sabihin sa akin? sa'yo, anong masasabi mo? Yun talagang mangyayari. Minsan. Siguro pag nagtanong yung anak ko, balang araw, sabihin ko lang sa kanya, Yung utak mo ngayon nak, wala sa'yo yung problema. Yes. Siguro may rason lang yung tatay mo kung bakit Yes. hindi niya ginagawa yung mga bagay na yun. Tapos sinabi niya uli, kunyari ako si Angel, Ma, may problema ba ako yun? Yung sagot mo, and then, Ma, pwede mo ba akong dalhin kay Papa or kay Daddy? Ano? Sagot mo. Eto, nag-uusap na kayo. Ma, pwede mo ba akong dalhin kay Daddy? Siya nagsabi Kung hiniling ng anak ko yun, syempre ako, bibigay ko sa with kanya. all your heart. Walang showbiz walang magagalit si Lord. Maniwala ka. Hindi ka sa akin nagsisinungaling kay Lord. Kuya, pag si Angel lang nag-ask sa akin, no doubt. No doubt. Lahat ng anong hilingin ng anak ko, Wow. lahat ibibigay Ganun ko. kang Kasi nanay. nanay. Wow. Pati ganun ka nga Lahat diba? ng best na pwede kong ibigay. So kahit yun, kahit medyo, Against. sige, Or bibigay ko. hindi. Ano ko yun Against ka ba na gano'n? Kasi Hindi may naman sakit sa may against. sakit. Kumbaga, nalagay ko na kasi sa utak ko na andyan man siya o wala, kaya namin dalawa ni Angel. Pero, kung talagang one day, magising siya, matouch siya ni Lord. Amen. At siguro naman, yung time na yon sobrang okay na rin ang buhay namin ng anak ko. Amen. Lumalaking mabait yung anak ko. Pag pwede na, pag okay na, pwede na. Tsaka mararamdaman mo yun no? Mm. So, any message for, Jet? Ang message ko lang sa kanya, na sana kung hindi niya pa rin naiisip na unahin yung anak niya sa lahat ng mga ginagawa niya, ayusin niya na lang yung mga ginagawa niya sa sarili niya ngayon. Kumbaga, sige, ako na bahala sa anak natin. Ingat ka na lang. Pagbutihan mo na lang. Kung one time, kung balang araw, maisipan mong magpakatatay sa anak natin, anak mo naman yan Baka pwede pa naman. Pero, siguro, sa ngayon, sige, enjoy ka na lang. Kaya na namin. Okay lang kami. Siguro, Papa Kel, isa din kasi sa mga, ako isa sa mga lens, meron akong nabasang book na isa daw sa way to help influence people is umalis tayo dun sa lens na merong bad people and good people. Kasi di ba, minsan may ganun tayo na parang, kunyari, tayo yung bida sa sarili nating istorya. Ito, kalaban to. Di ba may mga ganun tayo, ito, kakampi ko to. Pagka daw umalis daw tayo sa lens ng merong bida at may kontrabida and understand na lahat lang ng tao may sari-sariling context, mas magiging better for us Ang point ko lang dito, wala akong dinidefend dito. Ang point ko lang, maganda nga talaga na siguro sa future, if magkaroon ng opportunity, makapag-usap talaga silang dalawa. Kasi hindi nila na-close no? Yes, hindi nila na-close. Kumbaga, pinabayaan nyo nakawangwang yung libro. Diba? Tapos, siya, na nahamugan, napapanis yun, naalibukabukan. Kumbaga, it's better na nakasarado kasi ng maayos. Yun talagang tinupi mo ng maayos Para alam nyo lang.
Although kasi hindi din kasalanan ni wala Ricey, wala hindi din naman. kasalanan. So Oh. parang parang ang maganda na siguro doon parang yun nga, yung maintindihan yung context. Siguro ang magkakaiba lang talaga yung tao. Kaya nga ang maganda sa relationship, lagi ko sinasabi, parehas kayo ng convictions eh. Kasi pag yung core convictions nyo, tama ka sabi mo yung, para sa akin, yung drugs is ganito. Conviction mo yun. Bahala ka doon. Ito, magkaiba tayo. So, kailangan talaga sa relationship, clear yun eh. Ano yung convictions ko sa mga areas na to? Ano yung convictions na? Mismo. Kaya yun. Paano kayo naghiwalay? Naghiwalay kami mismong araw ng Kasi anniversary namin. Ooh. Okay. Kasi Kumbaga, happy anniversary. Tangina mo, hiwalay na tayo. Ganon. hindi naman. Kasi nagmurahan kayo eh. Noong time na yon, lipad ko papuntang Malaysia. May gig ka? May pa lang, 4 months pregnant pa lang po ako. Meron na akong isang circle of friends na ayaw kong kasama niya. Kasi may nahuli akong isang picture. Doon nag-start. Napapost pa ako sa FB. So, dumating yon October, nanganak na ako, okay na si Angel. Naghintay ako na makita niya yung bata na baka sakaling, kumbaga, matouch siya na, yun na yung baby namin. October, paalis ako Malaysia. Ano to, gig? Supposedly, parang company flight siya. Buntis ka nito? O nanganak na? Nanganak na. Okay. Normal. Kaya ka nakaalis agad? CS po. Tapos pinayagan ka na agad na lumipad? Opo, kasi may kailangan akong gawin sa Malaysia. So, papunta na kami airport. Okay. Ito si Jet, paalam. Punta raw siyang birthday. Ako nakiusap na ako sa kanya. Huwag na siyang pumunta kasi ayoko talaga sa grupo na yun eh. Tsaka may nahuli na ako sa'yo dyan sa grupo na yan. Huwag ka nang pumunta So, kumbaga, huwag ka nang pumunta sa apoy kasi alam mong mapapasok ka eh, diba? Pumunta Pero na. hindi, kasi warrior ka nga, double-handed sword ka nga eh. Diba? Gusto ko yan! Patay ka sa akin! So, yun, sabi ko, shit. May anak na tayo, nakita mo na yung bata. Tapos Akala ko na nag-request imas-masa ka na. Nag-request ka pa, lalabas ka pa. So, para ako, okay. Ganyan na talaga siya. Egis na. Sige, lipad na lang ako Malaysia. Blin ako siya 1 linggo. Tapos, simula noon, hiwalay na kami. December, naisip... Pagka-block mo, hindi na kayo nag-usap after that? Nag-usap kami, pero murahan, ganyan. Talagang, kasi gato. Intense talaga. Yung normal na teenager. I mean, hindi ka na naman nagbibilang matanda. But once kasi siguro na, siguro masasabi ko, kung ano man yung ginagawa niya, siguro yung iba doon nagawa ako. Kasi naging baliw ako eh. Naging baliw ako talaga. So, wag na natin balikan yun kasi tinanggal na sa akin ng Diyos yun. So, ikaw ba, nung nagmumurahan, nagkiwalay, binlock mo, ang dami nangyari, nag-request ka, hindi pinagbigyan. Nagmakaawa pa ako, December. Nagmakaawa ka pa, December. Sa anniversary nyo nangyari, hiniwalayan ka. Kailan mo naiisip na parang isurrender kay Lord? December, I think nagkita kami December 16, basta December last year. Ako pa namilit sa kanya, sabi ko, saan ka, puntahan kita, galing akong trabaho. So, may Christmas party pa ako nun mga tropa. Pero sabi ko talaga, teka lang, kailangan ko talaga puntahan si Jet. Kailangan ko ng closure talaga. Love kailangan mo pa ko siya i-try. nung Love na love ko pa siya nung time na yun. Wow. So, after kong kumanta, 2 trabaho ko nung gabing yun, tapos may Christmas party pa akong babalikan. Pumunta ako sa kanya, pipilit ko siya. Sige na, makipagkita ka na sa akin, last na. May gusto lang akong sabihin. Tapos Sa 2 hours kotse kami to. sa sakyan. Yes. Tinintay ko lang siyang bumaba ng condo niya sa BGC. Tapos, ayun, nagmakaawa ako sa kanya. Sabi ko, ayokong lumaki yung anak ko na iwalay tayo, ganyan. Kahit magpanggap na lang kaya tayo. Gusto ko maging andyan ka lang, sama mo lang ako. Grabe, may ganyan pala talagang mindset yung babae, no? Kasi, Sabi ko sa kanya, tulungan mo lang ako, salit-salitan tayo. Gusto mo, punta ka sa bahay, alagaan mo si Angel, or pag wala ako. that was December. last year. Last year, December. December. Okay, and then, Talagang sabi sinabi ko sa mo yun. sinasabi ko sa kanya, wala akong nilove kagaya ng love ko sa kanya. Wow. Kasi Sinasabi mo to dinala sa ko nga kanya. yung anak niya eh. Kumbaga, ganun ko siya kamahal. Talagang binuhay ko yung fruit ng love namin. So, sinabi ko sa kanya. Tapos, ang sabi niya lang sa akin, hindi na. Pero hindi naman ako mawawala para sa'yo, pati sa anak ko. Yun ang yung sinabi niya. Paano? Nung sinabi mo lahat, all that, sinabi mo, nasabi niya na, hindi na?
Wala na daw talaga. Wag na natin ituloy. Wag na. Oo. Damn. Pero hindi daw siya mawawala. Yun yung sinabi niya. Tapos after nun, trinay ko, talagang nakiusap pa ako sa kanya. 2 hours kami nag-uusap, ganyan. Hanggat sa, parang nag-sink in na sa akin na, wala na talaga. So, at least ginawa ko yung part ko. Trinay ko pa din. Peaceful na akong nagda-drive doon pabalik ng Christmas party. Doon ko na, Talaga. sabi ko, kasi all throughout the pregnancy, kuya, wala akong masayang araw nung buntis ako. Every night ako umiiyak, na muntik pa malaglag si Angel. Pero dahil para sa akin si Angel, hindi hinayaan ni Lord. Okay. Wala talaga. Sobrang Nung lungkot pauwi ko ka, talaga. napauwi ka. Pero nung time na yon, sabi ko lang kay Lord, Lord, tama na. Tulungan mo na kasi ako. Ayoko na umiyak. Sabi ko. Pero umiiyak ka nito habang sinasabi mo to? Or Umiiyak yan, pa rin parang ako. ganyan? Ang sakit eh. Okay, Ayaw okay, mo na okay. sa akin bumalik eh. Okay. Pero sabi ko, Lord, tama na. Ayoko na. Tulungan mo na ako, please. Gusto ko nang matanggal tong sakit na to sa The akin. pain inside your Pero sabi ko sa sarili ko, thank you, Lord. Binigay mo sa akin yung sagot tonight. Okay na talaga. Mag-move on na ako. Wow. Nun mismo, nun December 16. Pabalik na ako sa Christmas party. Paano mo I think nasabi, December 11 or 16. paano mo naman nasabi na eto na, binigay na yung sagot? Dahil doon? Kuya, nagstay ako eh hanggat sa mapanganak ko si Angel. Sa lahat ng mga nalaman ko, sa lahat ng mga na-discover ko na mali. Nagstay pa rin ako, nagmakaawa pa rin ako sa ng December. Yeah, Coach Paul, di mo ba naalala yung ginanyan mo na... Hindi, biro lang. Grabe, no? Sobrang thank you dahil naging, vocal ka sa amin. And, naging ikaw lang. Naging ikaw si Ricey. Sobrang, may, ang daming showbiz sagot. You know? Yeah. But here, sabi ko nga sa inyo, itong podcast na to, love lang to eh. Kaya ako, hindi ko, kung na-hurt yung mga sinabihan ko ng joke or, ng mga bagay-bagay na talagang magre-reflect ka na para sa lalaki, I'm sorry. And, gusto ko lang maayos tayo na dumami tayo. Hindi ako pinakamagaling. But I would say, isa ako sa gustong magbago ng sarili ko. And, nagawa ko yun dahil kay Lord. Yeah. Masasabi ko talagang ganun. Kasi kaya ko ipagmalaki. Kahit na sabihin nyo sa akin na sobrang hipokrito ako, nag-work eh. Nag-work sa akin. So, hindi mo pwedeng sabihin na sinasabihan lang kita nito kasi hindi mo alam. Kumbaga ganun eh. Pwede niya kasi sabihin sa akin, nasasabi mo yan kasi hindi ko yung nasa kalagayan ko. He could say that. But, sinasabi ko nga sa'yo bilang lalaki na, hey bro, hindi huli ang lahat. Nagbago nga si Love Guru natin eh. Biro lang. Hindi, para lang maiba lang yung kasi sobrang sobrang family-oriented ka ng nung nagkaroon ka ng anak, tama? Opo, kuya. Binigay mo lahat sa anak. Opo. Nakita ko yung, kuya, sabi mo, kuya, sobrang thankful ako nandito sa Angel. May nawala, pero may binigay. Sinasabi mo sa akin, di ba? Bago mo yan, Papa Kel, no? Gusto ko lang din kasi to add dun sa sinabi mo. Ito naman, lahat ng mga pinag-usapan natin, these are stories eh. Wala tayong kinakast as villain or bida. Mismo. Pwede ako yung villain. Pwede na rin. Pwede ako rin. These are just stories na sa atin we can learn from. Siguro mas maganda ganun natin tingnan to. Na this is reality. Nangyayari to sa lahat. Real time. And tayo, if makakita tayo ng mga ganyan story, kung kayo magkakaroon ng villain or bida, it's your interpretation. Yes, it's your book. So I'd rather look at this as real stories that we can learn from. We can, might resonate. Many people might, can resonate with the story. Na parang, nangyari pa. Ganun pala yun. So, sana may matutunan yung mga nakikinig sa atin. Dito. And, gusto mo sabihin kay Angel, para lumipat tayo sa, ibang, stasyon. Doon naman tayo sa panibago sa puso mo. Topic sa isang topic yun sa Idol Philippines. Tsaka yung hindi, meron akong papunta rin doon. Sige. Ano gusto mo sabihin kay Angel? Ngayon, syempre mapanood niya to kasi forever na tong nasa online. Yan, kausapin mo si Angel. Angel, siguro pag mga 5 years old ka na maintindihan mo na to, gusto ko lang sabihin na siguro kung hindi ka dumating sa life ko, lost pa rin ako hanggang ngayon. Kumbaga,
dumating ka, binigay ka sa akin sa pinakakailangan kitang panahon kasi ikaw yung nagbago sa akin. Pinatino mo ang mami. So, makakaasa ka na simula ngayon, lahat, kahit parang bago ka pa dumating, binabago ni mami yung sarili niya. Talagang inaayos ko lahat. Para lang mabigay ko sa'yo kung ano yung best na pwede kong ibigay sa'yo. Kung ano yung, alam mo yun, pwede kong mapamana sa'yo. Kaya, sana lumaki kang kagaya ni mami na may takot sa Diyos, may respeto ka sa pamilya, grabe yung pagmamahal mo sa ibang tao. At sana, wag na wag mong maiisip na may kulang sa'yo, hindi porket kulang pa tayo sa ngayon. Yun lang. Love na love ka ng mama mo, ng lola mo. Love na love ka nila. Ang dami nagmamahal sa'yo. And I would say also, love ka din ng daddy mo. Don't forget that. Because bilang lalaki, meron niya tayong sariling libro eh. So, ako naniniwala ako na love siya ni Jet. At na umaasa ako sa Panginoon na, at alam ko may Panginoon siya. Kung wala man, I don't care. I just don't care. Di pa tapos yung story. I don't hate you. I love you. Bro, sinasabi ko sa'yo, mahal kita. Kaya gusto kitang, alam mo yun, never too late. Love lang tayo, bro. Pag kay Lord ka, love lang eh. Hindi ka pwede pag nagalit ka na sa akin, we are warriors, I'm ready. But I'm not forcing you and I'm not, hindi kita sinusubukan dahil magaling ka, malakas ka, matalino ka, but ibinababa ko yung sarili ko para malaman mo na, you can do better. Yeah. And you can be better. I love you, bro. Tandaan mo, andito lang kami, andyan yung anak mo para sa'yo. Always, always yan. Ako may tanong ako. Yan. Kasi ito na isa sa mga curious talaga akong question. Kasi alam naman natin na pag sumasalit, maraming singing contest na pwede tayong salihan, di ba? Pero pag sumali tayo sa mga contest like Idol Philippines, it's like may mga judge dyan eh. May mga judge dyan, di ba, sa Idol Philippines. So parang, given yung mga pinagdaanan mo, hindi ba sa'yo naging mahirap na sumali sa ganitong kind ng music platform na malalagay ka sa environment na madja-judge ka? Kasi, ganun yung singing platform na yun eh. Given ang lahat ng pinagdaanan mo, parang validation na naman from other people, ganun. Why not sumali na lang ako sa ibang singing contest? Oh, anyway, doon din papunta. Doon din papunta yun. Why Idol Philippines? Maalala ko po kasi nung season 1, nabalitaan ko siya. Pero, sabi ko, ayoko sumali. Parang nung time kasi na yun, Rycon Days eh. Kumbaga nakapag-establish na ako na kami nung time na yun. Pero nung season 2, ito na yung after ng issue. Yung nag-trending before. Yeah. So, parang bigla lang kinausap ni Lord na, kasi parang dalawang, talent, yung naghahanap nun. Tapos, nag-message sila sa akin na kung gusto kong mag-try mag-audition. Nung una, hesitant pa ako. Pero, parang may time na kinausap po ko ni Lord na maybe ito yung panahon mo para i-reclaim yung sarili mo, mabigay mo yung side mo sa kung ano man yung nangyari sa'yo 2 years ago. So, ayun yung naging mission ko nung sumali ako sa Idol Philippines. So parang tama ba? Sorry. Hindi ikaw yung may nagsabi sa'yo na sali ka. Pero hindi ikaw mo gusto? Nung una, ayoko na po mag-TV kasi na-trauma ako sa SOCMED issue ko nung nag-break kami ni Icon eh. So, ayun, hanggat sa ang galing, fate siya kuya eh, na parang sumali na lang talaga ako. Nag-try ako magpasa ng audition hanggat sa nag-first runner Through up ako. video ba to? Through video pa ng time na yun, pandemic kuya. So yun pala, no? May video pala bago yung audition pa na live audition. Meron palang. Opo, kasi nagpapasubmit sila nun before sa Facebook ng mga tapes. Anyway, yun dun sa yung sinasabi mo nga na, yun, yung kanina, yung sinasabi ko sa'yo na ayoko na mag-comment about dun sa lover mo ngayon. Gusto ko lang i-follow up kasi dun is, di ba parang na-link ka din sa isang sikat na singer dito? And lumabas yun kaya dun papunta rin sa Idol. Kaya, alam ko parang hindi ako nagkakamali nung napanood ko yun. Inilabas din nila yun, na parang na-link ka dun. Tama ba?
kay, Skastakli. Tama ba? Tama ba sa Skastakli? Okay. Paano, bakit may ganun? Bakit napunta doon? Bakit nagkikita ba kayo? Ano ba? Magka-text ba kayo? Nag-chat ba kayo sa Facebook, whatever? Bakit naman ba biglang may isip ng Idol Philippines na na-link ka nga doon? Paano ko ba ito i-explain, kuya? Siyempre sa TV kasi, di ba? Oo, yun nga. May Kaya nga, gusto you have your time now to defend yourself. Kung ano talaga ito. Kasi baka mamaya, di ba, pag nung napanood nila parang, ang landi pala nito, or whatever, na-link dito kay Con, nakaka-break lang, tapos mayroong Skasta, or whatever, whoever. Bakit? Paano na-link? Kasi ako, hindi ko rin alam to. Hindi ko rin alam na bakit napunta doon. Nag-meet talaga kami ni Ska sa 2015. So, dun pa lang, time na yon magkakilala na kami. 2016, 2017, 2018, nakilala ko si Con. Nag-break kami 2 years after. So, 2020, nagkausap lang kami ni Daryl na kung pwede kaming gumawa ng collab. Which is ako, kaka-break ko lang. Malaya na ako. Malaya na ako na parang, syempre, nagkaroon ako ng relationship kay Con. Medyo nahirapan din ako sa 2 years na yun kasi iba parang madami nangyari, tsaka ako out of respect hindi ako pwedeng makipag-work sa male sa opposite syempre inaalagaan ko yung feelings niya, so may times na talagang umabot ka sa ganon. Okay. Kuya, na parang and then so nung nag-break kami male naman siya, di ba? inuohan ko to si Daryl. Which is, kaka-break lang namin yun. Yun lang yung time na nakaalis na ako ng condo. So, meron akong freedom na to do whatever you want. Na gawin yun. So, hanggat sa kaka-break lang namin, hindi ko na siya nire-replyan. Wala na kaming usap kasi nga sa isip ko, wala na kami. Hanggat sa parang ang nangyari kasi, nabalitaan niya na nandun ako kila Da. So, pumunta ka talaga nun? Pumunta ako kasi magre-record. Close friends naman kami. Talagang tropa kami kahit parang dati pa tambay nights. Oo, tambay nights lang. Okay. And then? Which is, ang nangyari, ang lumabas, na nag-cheat ako. Agad? Sino nagpalabas nito? News? Ikaw? Siguro yung mga tao, yung mga dummy accounts. Kasi paano naman nila nalaman na nandun ka, nagpo-post ka ng mga moments na nakatambay kayo? Hindi pa. Ang nag-post talaga nun, ang nagpa-viral talaga nun si Con. Parang nag-post siya about something na hindi ako umuwi ng bahay. Pero wala na kayo nito Wala na. Kasi nag-aalala yung nanay ko. So nag-post yun, nag-viral yun. Lalo na nabanggit si Daryl doon. So hanggat sa yung mga tao, nag-isip sila na may cheating ganon, third party involved. Pero sa totoo? Wala. Pero kamusta kayo ni Da? Group naman yun kamusta kayo ni Da? Okay naman kami ni Da. Parang nagka-reconnect uli kami. Natuloy ba yung sinasabi niyong collab? Yun yung natapos namin yung track pero i-retake namin. So parang last week lang magka-chat lang kami about sa available schedule ko. Sinabi ko naman sa kanya. Okay. Malayo. Sobrang bait niyan si Da. Sobrang bait. Wala naman may kanta kami niyan. So check nyo lang. May kanta kami niyan together. And sobrang bait niya. Nag-reach out talaga yan. And then, maybe I'm not, in my best days ng mga moments na yan. But, more chance pa sa amin. And, ayun, sa inyo, next time na mag-record kayo, ilabas nyo na. Kasi, pares, magaling si Da. Sobrang galing din. Sobra, siya talaga yung... Melody, performance, lyrics, presence sa mga stage, ginagawa niya sa stage. Alam niya yung nangyayari. Alam niya yung work. Kasi syempre yung pinagdaanan naman nila ni Flo G, 'di ba? Yung mga XB. Anong plano mo ngayon as Ricey? Yan. Plano ko ngayon as Ricey, mag-establish pa ako ng more presence sa SOCMED. Talagang mag-work po ako sa music ko. Gagawa ko ng content. Sisimulan ko na since independent na ako ngayon. So, nagsa-start ako as a fresh Ricey. So, magre-rebrand ako ngayon. Nice. Na kung dati... Anong brand? Yan, kung dati Bear brand? So, parang dati, basta maka-upload lang. Gusto ko ngayon,
mas okay. Parang Quality. Quality content. Yeah. Wow. And congratulations sa bago mo. May bago kasi siyang Thank studio. you, kuya. Ano naman Thank you. masasabi mo sa studio ng MML? Yan. Ang ganda nga eh. Ano na, pinipicture ako na nga sa utak ko. Kailangan ko nito, kailangan ko nito. Mamaya, pagka hindi siya nakatingin, kunin mo. Pag kailangan mo ng interior decorator, Yan. tawagin mo lang. Ayun. Kasi, ano lang, mura lang. Di ba pwede appear na lang yan? Hindi, ako bahala sa'yo. Basta pag may kailangan ka, kuya, saan mo nakuha to? Saan, whatever. Di, ang Bobby, di ba ganda, ikaw kuya. lang nag-ano nito? Lahat to. Oo, siya. Ganda. Oo, nga, ano si lang, kuya. Sa murang halaga. No? sa murang halaga lang. Parang hindi murang halaga to, kuya. And sobrang natuwa ako kasi kahapon kagabi actually, napanood kita na nag-live ka dun sa yung first live mo sa studio mo. Stress ako kagabi. Oh, nakita ko nag-aani pa yun. Okay na ba? Yung reverb ko, okay na ba tong echo? Okay na. Okay na? Mabibingi ako pag nilakasan ko to. Wait lang. Para kita mo kung gaano siya ka-vulnerable sa online. And yun yung I think na kailangan ng tao at gusto True. ng tao. True. Kasi hindi pwedeng maglabas ka na parang hindi nila nakikita. Yun na yun. Exactly. Nailabas mo na yun ng ganun. So, eto, yung ginagawa ko din ngayon, kasi hindi naman ako talaga podcaster. Hindi naman ako talaga host. Hindi rin ako public speaker or whatever na kagaya nila coach and yung mga ibang speaker dyan. But kaya ko siya ginawa. Kasi I'm willing to learn also. And I think I have this fire sa heart ko na talagang nasusunog talaga yung heart ko na parang gusto niyang sabihin talaga na, uy, gawin mo lang. Yeah. Hindi mo kailangan malaman kung paano. Mhm. Akong bahala sa'yo. Yeah. Gawin mo lang. And ikaw, yung nakikita ko ngayon, yung ginagawa mo ngayon, Bunso, I've been there, At hanggang ngayon, ginagawa ko siya. Hindi ko siya tinitigilan. Mm. Natutuwa ako kasi nakita kita na from Baninay to, to Banene, to, Nene, to, as Ricey now. And, sobrang ang galing nung mga bagay na pinag-i-investan mo ngayon, yung mga knowledge na inilalagay mo sa utak mo ngayon. Nagpapasalamat din kami kasi kasama ka namin ngayon. Marami kami natutunan sa experiences mo about your past life and your life now and your mga achievements. Masasabi mo ba na yung studio mo is, pinaka one of your best achievements? Kasi parang nakita ko nag-post kayo na parang sobrang, you're so proud. And sobrang Pangarap ganda. ko yun, kuya. Sobrang ganda nun na ipinopost mo yung achievements mo na parang, wow, I'm so proud of myself. I got my first studio, Mhm. Ganun. Sobra, kuya. Pangarap ko yun eh. Yung parang may zone ako. Mm. Kung iniisip ko dati, kung ganun lang kadali yung buhay ko, na kaya ko mabili agad lahat yun, meron na ako nun dati pa. Pero sa dami ng pinagdaanan ko, parang ito yung yung blessings talaga this year. Lalo, basta nung dumating si Angel, sunod-sunod. May mga nakilala akong taong willing silang tulungan akong gumanda yung buhay ko. So, nung nabuo ko yun talaga ng ako lang, parang sabi ko, shit, pangarap ko to, bata pa lang ako, gusto ko nito. Kumbaga, nung nakita ko na almost done na siya, sobrang saya ko na, wow, buo na Nangyayari. siya. Dito na ako mag-start uli. Dito na ako mag-start uli, magsulat, lahat nito. Okay. Coach Paul, meron ka bang gustong tanong sa kanya about yung sa musicality or, as Ricey or about her studio or whatever? Ako, lang naman. Ako proud ako. We still have time, Oo, ako proud ako lahat sa mga sa mga Grinder. pinagdaanan mo, no? Kasi, grabe. At a young age, hindi biro. 15, no? Ikaw nung 15 ka, anong ginagawa mo? Babae lang, Hindi, gano'n? nasa Lord lang ako nun. Wow. Tinan mo, kahit yung pag-Lord mo, parang hindi totoo. Ano nga? Ano Hindi, yung yun 15 lang. ka? Ako sa akin, parang pagka meron dumating yung success sa'yo, actually, ngayon meron ka ng taste of it eh. Pero pagka lalo pang dumating yung bigger magnitude Sunod-sunod ng na, success no? mo, meron ka ng character to handle it. So, sa akin, ako looking forward ako sa siguro kung meron lang ako request, baka pwedeng sample naman ng No? kanta. No, Oo. sample. Eto na lang, para mag-sample ka, ano yung pinaka-paborito mong kanta na hindi mo makakalimutan? Kasi mamaya, para ipa-follow up natin dyan yung mga singles mo. And Yeah. ano yung pinaka-paborito mong kanta na pwede mo kantahin sa amin?
Kahit ka na lang, Pinaka-paborito. konti lang. Yung kanta ko na, yung Matsala ko na. Sige. Ay, ayan. Speaking of Matsala, is Oo. this your first or second single? Unreleased, kuya. Wala siya sa social media, wala siya sa online. Unreleased. So, Pero inilabas mo siya nasinample ko sa Idol Philippines. Yeah. Sige. Oo. Okay. Matsala, first single, unreleased. Actually, ang first single mo yung Comeback. Kasi yun yung nasa internet eh. Di ba? Okay. Bitawan mo natin yung Comeback kasi hindi ka naman bumalik eh. You're still there. You're just there. Mhm. You're there. Yeah. You know? Hindi ka nag-comeback. You know? Maybe for you, it's a comeback. But you know, you're always existing sa amin na Yeah. naniniwala sa talent mo. Bakit Matsala? Bago mo i-sample sa amin, alam naman natin ang Matsala, salitain nila Papa Isko, di ba? Nila Mayor Isko. Mga salita ng, sabi nga natin, Manileño, na Matsala is salamat. Bakit Matsala? Ano story nun? Ano yun? Bakit Matsala? Yun yung time na gulong-gulo na ako sa SOCMED, na parang 3 buwan na ako nagsustolan, dun pa rin yung mukha ko. Pero despite everything that happened, grateful lang ako. Kasi nangyari yon, talagang pinalakas ako nung nag-trending ako. Parang dun ako lumakas, dun ako tumatag. Hindi na ako yung bunina nung time na yon. Kaya nasulat ko yung song na yon, saglit lang, with the help then of ng guitarist ko before and producer before. So ayun, yun yung pinaka masasabi kong best na nagawa ko. Kasi nung ginawa ko yun, puso ko lang talaga siya, kuya. Lumabas lang siya. Plinay lang. Ito, Pinag-uusapan natin kanina, di ba? The freestyle. parang, ito bagay to sa'yo, gawan mo. Nilatagan ko lang siya. Parang yun, Ano nag-start? Anong unang lyric nun? ang tadhana ay minsan sadyang mapaglaro. Bakit mo nauso? Wow. Ganun. Totoo naman na ang tadhana, hindi nga minsan eh. Most of your days, Yes. pinaglalaroan ka niya. You just have to, stick to your plan. Kaya may planning eh. Kaya meron tayong sinusundan na para hindi ka mawala. Kasi pwedeng tirahin ka ng kalaban tapos magulo ka. Sayang yung 2, 3, 4 days or months. So, bakit ganun? Ba't ganun yung unang lyric? Bakit mo naisip? Kasi sabi mo, free-flowing ka lang, pinapakinggan mo lang yun. Tapos, bakit mo nasulat na yun? Ba't yun nag-umpisa? Kasi, litong-lito ako nung time na yon. Ang dami na nangyari sa akin. Tapos, nag-break kami ng ex ko. Tapos, nag-trending pa ako. Tapos, nagkagulo-gulo pa sa SOCMED. Pati din kami ng family ko, nagkagulo-gulo. Simula na nangyari yon. So, parang naisip ko, parang ang hirap naman. Yung mga hindi ko inaasahan, nangyayari. Tsaka bakit sa akin niya binigay na parang, bakit ito yung test ko this year. Kaya, nasulat ko, ang tadhana ay minsan sadyang mapaglaro. Sa di inaasahan, nakala mo lahat planado. Huwag mo sabihin. Gusto mo, Yan pakinggan na natin to. Game na, Sige. oo. Ano lang, acapella. Your cue anytime. Ang tadhana ay minsan sadyang mapaglaro. Sa di maasahang akala mo lahat ay planado. Bakit sa akin pa nangyari ito? Siguro natito ako ay matututo. Ang buhay ay parang akos. Huwag kang magpatalos-dalos. Tapangan lang at huwag matakot. Magtiwala. Kaya salamat sa lahat ng mga nangyari. Natutunan kong ayusin ang aking sarili. Wala naman akong hangad kung di mapabuti. Sana balang araw meron nang may pagmamalaki. Kaya salamat sa kanya. Wow. Salamat sa iyo. Salamat sa lahat. No comment.
duet. Ano pa yan acapella. Alright. Iba. Malupit, no? Iba talaga. Yung kanina, nakita ka na, ako kasi pumipikit ako pag may ganun Para yung tenga ko na naman, di ba? Tinitingnan ko talaga, pinapahinga ko talaga na mabuti. And nakita ko, nung pagbukas ng mata ko, nakita ko nung pagsabi mo, yung sinabi mong, salamat sa kanya, tumuro ka dun. Bakit ganun? Ba't ka tumuro na? Kasi may mga nagagawa tayo sa sarili natin na ikikilos ng kung ano ka talaga. Lumalabas siya talaga. So, nakita ko na parang, kasi hindi iniisip. Salamat. Kasi, sabi ko nga sa'yo, coach eto sa lahat ng mga hindi nakakaalam, yung music, yung kanta, ang number 1 na pumapasok sa soul mo na hindi niya kailangan magpaalam sa utak mo. Pag napakinggan mo yung happy birthday, alam mo lang na may nagbe-birthday. Na hindi niya sabihin na, magpapaalam pa na, wag mong pakinggan yun, pwede ba yun? Yung music is the number 1 na source kung bakit nagkakaroon tayo ng masarap na feeling pag nakakakinig tayo ng magandang melody, ng masakit na melody. So yung sa'yo, yung sinabi mo kanina, pumasok siya sa sa tenga mo rin. Siyempre, naririnig mo yung sarili mo, nasasarap ang sa acapella mo and everything. Yung tinuro mo kanina, kanta ba yun kay Lord, yung Matsala? Yeah, kay Lord lang siya? Literally, wala nang ibang, siyempre para sa sarili mo, siyempre sobrang po siya, parang, kanta ko siya sa pagiging grateful despite sa lahat nangyari. Parang nung una kini-question ko bakit sa akin, bakit ganito yung challenges na binibigay niya. Pero but still, grateful ako. Kaya salamat sa kanya, salamat sa iyo, kung sino man yung makakarinig ng kantang yon. Sa lahat ng mga nagmamahal sa akin, salamat sa lahat. Yun. So sinulat ko po talaga siya kumbaga parang message ko for God. Wow. May sinend ka sa aking kanta nun dati, yung Jaira. Jaire. Can you sing a few lines of Jaire? Bakit? Kasi, ang kwento ko lang sa kanila na nag-reflect ka doon, and then doon mo nasabi talaga sa amin, ate mo na, kuya, enough pala ako. Ikaw nag-i-insist sa akin noon na, I think I found myself, I'm enough. God is enough. Everybody is enough for me, Before the Jaire song, hindi pa full surrender? Or nung narinig mo lang, doon ka biglang, oh my God. Iba. Feeling ko, kuya, nung narinig ko talaga yung Jaire, nag-breakdown talaga ako. Parang iba yung tama sa akin nung kantang Jaire talaga. Kaya yun yung favorite worship song ko till now. Kasi yung unang lyrics pa lang, I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. Doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Parang doon ko naramdaman na parang, minsan kasi, sarap, no? Grabe, kinilabutan din ako, hayop ka. Parang, pag nagmamahal tayo minsan ng tao, minsan kasi, mahal tayo kasi dahil sa ganito. Yeah. Mahal tayo dahil may ganito tayo. Pero nung araw na yon, na-realize ko, na si Lord nga kahit ang dami kong kasalanan, hanggang ngayon binibless niya pa rin ako. Kahit hanggang ngayon, gumagana yung mga panalangin ko. Kahit hanggang ngayon, alam kong mahal niya ako, na hindi niya ako pinapabayaan. Na hindi ko siya kailangang i-impress. Na hindi ko kailangan ng godly things para mapatunayan na mahal niya ako. God loves me kung ano man ako. Because you are enough. Yeah, because I am enough. Saan mo siya narinig? Sinend lang siya sa akin ng worship leader ko po, kuya, si Wayne Cuevas. Anong church? Sa Pampanga. Anong name? Bawal ba masabihin yung name ng church? Hindi naman, pero Powerhouse Church. Ayan, Powerhouse. Kasi sa Victory. Ayan, Powerhouse Church. Out. When do you pray? Bago matulog, kuya. Pagkagising? Minsan, pag nasa CR. Ganun. Kung, yan. Paano pwede ba nating tanongin yun kung paano mag-pray ang isang tao? I think, pwede naman, no? Yeah. Paano? Lord, penging ganito, thank you, ganon? Paano ka mag-pray?
Kasi pwedeng may matutunan sa'yo yung mga ibang nagdadasal. Kasi yung iba, akala nila mahirap magdasal eh. And ang dasal talaga, para marinig mo si Lord, huwag kang magsalita. Kasi ako naniniwala ko, kuya, Kaya kahit paano? ako, nagdadasal ako, una, salamat kasi buhay pa ako. Salamat. Pagpapasalamat muna. Pangalawa, kuya, nag-a-ask ako for forgiveness kung ano man yung kasalanan ko sa araw na yon. Pangatlo, after forgiveness, ito naman yung mag-a-ask ako sa kanya ng guidance, kung ano yung mga ipagpipray mo. And then last ko, sa prayers ko lagi, sinasabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Kung gaano ako ka-thankful. Always be thankful. Yeah. So, pinipraise ko siya at the end of my Day. At the end of my prayer. Ano kasi yan tinuro yan sa amin. Ano ba yan? Coach? Si coach kasi pastor talaga sila. Acts. Ayun, Acts. Tama ka. Adoration. Sinasabi mo, dinedeclare mo si God sa life mo. That's adoration. Confession. Lord, sorry. Ganyan. Then, thanksgiving. Tapos, supplication. Base nila yun dun sa prayer ni Jesus eh. Nung nagturo si Jesus ng however, how to pray, 'di ba, sa Our Father, adoration, tapos forgive us of our debt, tapos thanksgiving, tapos supplication, yung daily bread. Parang ganyan. So, ang point lang, pero sa akin kasi ako mas agree ako dun sa conversational na ang prayer, kung ang pinaka-importante sa prayer perspective is not the act but yung relationship natin with the Lord, na I can come to Him anytime. Na minsan meron ako mga prayers na nakakahiyang ipag-pray kasi parang sa akin baka ang babaw. Pero sabi, cast all your cares. Cast all your Ibig sabihin, kung mababaw yan sa tingin ng iba, pero dahil big deal yan sa'yo, big deal yan kay Lord. So, minsan, Lord, gusto ko mag-MVP, basketball. Parang babaw naman yan, wala na naman yung kinalaman sa calling mo. Pero, it matters to you. It matters to God. So, para siyang tatay, yun yung guiding principle ko. Even the little, yun ang pinaka meron smallest tayong yan, yung acts, okay naman yan to follow. Pero ako, kung meron ako mas share dito is yung conversation natin with God na parang tatay. Na parang kung sino si Angel sa'yo, parang anytime makipag-usap siya sa'yo. Minsan may mga time na hindi natin siya pagbibigyan kasi gusto niya ng chocolate, gabi na. Ayaw natin, pero gusto natin yung conversation, di ba? So, minsan ganun din kay God Mag-usap tayo, minsan hindi ko yan pagbibigyan, pero anak, mahal kita. So, parang yun lang yung guiding principle. And ang ganda lang din nung kinanta mo kasi Jaira means God is our provider. Yeah. So, parang yun tanggalin mo lahat. Di ba? Surrender all. Ako, meron akong favorite verse share ko lang yung life verse ko. Ang life verse ko is Psalm 73:26. Ang sinasabi doon, my heart and my flesh may fail, but God is the strength of my heart and He is my portion forever. So sabi ko, ano ibig sabihin ng portion? Sa context kasi nila, meron yung pagka mamamatay na yung tatay, may ipapamana. So ano yung portion ko? Itong lupa. O anong portion ko? Itong lupa na to. Pero sinasabi nung psalmist, yung nagsulat ng psalm na yun, sabi niya, Lord, kahit wala akong makuha, basta ikaw, okay tayo. Yun yung portion So parang, ang ganda lang na yun yung kinakanta mo. Kasi, it gives you security You don't have to be somebody. Diba? Na parang, broken as you are, hindi ko kailangan. Minsan kasi, kailangan ko muna magbago para makalapit ako sa Diyos. Hindi mo kailangan magbago. You just have to go there. Kung ano ka, yan ka. Be Because yes, God is enough. Kaya nga ako, sabi ko, ang motto ko, I don't want to be a somebody. I want to be a nobody. Because nobody is perfect. Yun lang. So, Natawa if sila, bro. practice makes perfect, and nobody's perfect, so don't practice. Yes. Sira ulo. Yun Anyway, lang. mag-ano lang tayo. Balikan lang natin lahat ng pinag-usapan natin, ha? We just want to say thank you for being, as vulnerable as you are now. Yeah. And, you're giving yourself to us, to the people, to the listeners, to the Yeah. viewers.
salamat sa pagkabuhay mo kasi isa kang, totoo kasi talagang isa kang, bibihira kasi yung lumalaban na babae. Sobra. Bihira. Kahit mainis na sila sa akin, totoo lang. Diba? Sabi pag nainis ka sa akin, hindi ka lumalaban. Pero the fact na lumalaban ka, diba? The more mo pa dapat akong, I like it. O ano sinabi mo? Hindi ikaw, pag I like it, sa'yo gusto mo flesh agad. Diba? Parang, I like it. You like me? Pati siya ang first female guest natin, diba? Di ka sure. Hindi, joke lang. Nagets ko na. Kakagets lang din ni Direk. Hindi nyo ba nagigets? Gets na! Anyway, isa ka sa mga pinakamasasarap kausap dahil every day, every podcast namin, talagang parang kami talaga. Authentic Nabe-blessed yung day. Sabi nga namin yung kapatid niya na, pwede ko ba sabihin to, na parang every time na may podcast kami, si Kale, sinasabi niya daw pag umuwi na sila na parang, alam mo, every time na nag-podcast tayo doon, ganito, ganyan, parang feeling ko na, nabuboost yung, yung personality ko as, parang natutuwa ako dito. And parang ganado ako mag-work. So, doon pa lang, for me, yun yung goal ko as, that's why I'm here. Yeah. Yan, nakipag-usap ako sa inyo. Kaya kayo yung mga unang tao na kinausap ko. Thank you. Kasi, yun nga, binigay mo talaga yung ikaw ngayon. And, wala, para lang tayo nag-usap. Sana maraming matutunan yung mga nakikinig sa atin. Lalo na yung mga single moms. Yes, sir. Yes, sir. May gusto ka bang sabihin sa kanila? Yes. May gusto ka bang sabihin sa single moms, sa fans, Sa mga or single whatever? moms, sa mga breadwinners, sa lahat ng mga tumataguyod ng pamilya dyan at ng sarili nila, lagi niyong tatandaan na kung nahihirapan ka ngayon, ngayon lang yan. Wow. Sa mga black sheeps, ay, hindi ba kasama yun sa, Sorry. Wala, ayun lang, pakatatag ka Sorry, lang. tita. Pakatatag lang lagi, mo yun. Kaya mo lahat Kaya mo lahat. Lagay mo lang lagi sa utak mo yun. Kaya mo lahat. Kasi may Diyos ka naman Kahit kailan di ka babagsak. Parehas kayo ni Kuya Cha, sinasabi niya na tuloy-tuloy lang kasi may Diyos tayo Yeah. Yun yung sinasabi niya. But yun nga, maraming salamat sa'yo. Maraming salamat sa Thank pagkabuhay you mo. din. And sana nag-enjoy ka. Sobra, kuya. Mas nakilala ko yung sarili ko today. So, Wow. Sobrang blessed kami marinig yun. Kasi, ibig sabihin, nakatulong pala tayo sa kanya. And sobrang natulungan mo rin kami sa mga, di kasi namin alam kung paano mabuhay ang isang babae, anong thinking ng isang babae, ano ba ang babae, kasi lalaki naman kami talaga na, alam mo yun, nag-grind, nagpa-provide, and you guys are, you're doing 2 jobs, Exactly. You're providing, you're surrendering, you're giving yourself to Angel and to your family also. So, shout out to you. Yes. You're a very, very strong, independent woman. Thank you, And Kuya. we're so team. proud. We're so proud of you na, hindi ka nahihiya na, ito lang ako, ganyan, whatever. Anyway, maraming salamat sa'yo. And Salamat, wala ka ba Kuya. gusto i-promote bago tayo Yes. ng mag-end? And sa mga nanonood nito, follow nyo lang po ako on all my social media accounts. I'm Yes, Ricey on Facebook, IG, Twitter, and TikTok, YouTube. Yes, sir. Ayan, follow nyo lang ako and ayan. Ano Stay tuned spelling? lang. Para lang yung iba na IMRYSSI. I'm Ricey. Yeah. Ikaw, Kasi, Coach. Yun ako, meron akong website, paulegia.ph. So, andun lahat ng Sa lahat ng mga gustong magtanong kung paano babae, Pag naman na lang magbabae sa kay Direk. Biro lang. Lagi lang namin biruan niya, mga kaibigan. Lagi lang namin biruan niya. Pero totoo sa kanila. Hindi, for yan, professional one-on-one Yes, coaching yes. and also training. Best friend ko nga yung wife niyan di ba? Sa kanya ko sinasabi na, uy, alam mo ba yung huling guest namin? Type niya. Joke lang. O hindi ikaw gaga. Ano lang to? Biruan lang namin. Hypothetical lang yun. But anyway, I would just like to say thank you to each and every one of you who's listening, who's, viewing our podcast. Kung nakaabot kayo dito sa dulo, walang hanggang pasasalamat mula sa amin, sa team, sa The Digital One, sa MML. And kay Lord, gusto ko lang Thank you, Lord. iwanan kayo sa mga salita na sabi nga nila, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ulitin ko lang ulit, huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil meron tayong
Diyos. Kung hindi kayo naniniwala, maybe it's time for you now to, believe in Him and, surrender everything. Because we surrender everything. And kung ano meron kami ngayon, sobrang thank you lang sa Kanya. Lahat na nangyayari sa Kanya. Kung di man kayo naniniwala, we respect you, we love you, and thank you dahil nandito ako ngayon sa dulo na to. And gusto ko lang magpasalamat sa Sec Moto Supply. Ito, magandang lipat yun. The Digital One, and sa MML family. Yes. And of course, sa aming EP, si Danny and si Kiel. I love you guys so much. And to my partner, Gary, I love you. And to each and every one here sa studio, sa family mo, maraming salamat sa iyo. Kay Ricey sa ating guest ngayon na isang pinaka-special na babae ngayon dito sa Pilipinas. Abangan niyo lahat yan. Abangan lahat ng mga ginagawa niya. Follow her social media. And kay Angel, nandito si Angel. Yes, si Angel nandito, yung anak niya. Pati ang aking mama. Yes. Tapos gusto ko rin magpasalamat syempre sa ating kaibigan na si Elijah, si Zert. Nagpadala siya ng takoyaki ngayon. Wow! Yes, sir. May merienda tayo ngayon. Maraming salamat sa inyo. And once again, please subscribe, please comment down below lahat ng mga gusto nyo marinig sa amin sa susunod. Lahat ng mga pwede nyo itanong kay Ricey. Kahit na tapos na to, sasabihin namin sa kanya para malaman ninyo and masabi namin sa next episodes. And once again, this is your boy, the simple cute cutie guy. Michael Pangilinan, maraming salamat. Coach Paulie Gia, maraming salamat sa inyo. And this will be the podcast. Thank you. Let's go! M Music Live, the podcast.